Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron na naman po akong subscriber na nasiraan. Kaso masyadong malayo po ito, tawid dagat, at siya po ay nasa Masbate. Doon po nasiraan yung kanyang crosswind. Pero galing po siya ng Ilocos, pumunta ng Bicol, pumunta ng Masbate. Pagdating po sa Masbate, bago siya sumakay ng Roro, nagpark muna po siya doon para magbayad ng ticket doon sa Roro. At nung bumalik na po siya sa kanyang crosswind, ito po ay babae, ayaw lamang po niyang magpabanggit ng pangalan. Ang sabi po niya, nung i-start niya na yung kanyang crosswind, ayaw na pong umi-start. So ang nangyari po, tumawag po siya ng mekaniko doon para matulungan siya dahil nga kailangan ng isakay sa Roro, bayad na yung ticket niya, ayaw na pong gumana nung sasakyan. Ang sabi po ng mekaniko na nakausap niya ay stock up na raw po yung makina. Tumawag po siya sa akin kanina, nagkausap po kami. At nakausap ko rin yung mekaniko. Ang sabi po ng mekaniko, Sir, na-check na namin ng starter, pinagawa namin ng starter, ginawa nila siguro, tapos nung ibinalik nila yung starter, ayaw na pong umandar. Ayaw man lamang daw pong rumidondo ng makina. At maging yung baterya, nagpalit sila, bagong baterya, ayaw daw po talagang umikot ng makina. So nakakaawa yung aking subscriber na to dahil hindi naman talaga siya taga Masbate, siya po ay taga Bulacan. At nandoon siya, sabi niya po rito, ngayong gabi lang ay nag-text siya, Sir Otorans, pasensya na po, ayaw po umikot yung belt ng makina. Iniwan ko muna sa port, bukas patignan ko sa iba. Nakiusap po kami sa mga pulis ng port na iwan po doon. 2 oras pa ang biyahe namin sa Placer. Talaga malayo pa po yun. Kung nandoon ka sa port ng Masbate, malayo pa po yung Placer. Nakarating na po ako doon. Pero sana ay hindi stock up ang makina nyo. Kasi nung tinanong ko yung mekaniko kanina, nung nakausap ko siya, tinanong ko kung may langis. Sabi ay mayroon naman daw langis. Tinanong ko yung may-ari kung nag-overheat, hindi naman daw nag-overheat. Sabi nga niya, nakarating pa nga daw siya ng Bicol, nakarating siya ng Placer, maganda naman, nakarating siya ng Masbate, maganda naman daw yung takbo niya. Wala daw siyang napapansin na nag-overheat, pero pinatay lang niyang makina, nung i-start niya na, ay ayaw na raw po itong umandar. So manual transmission po yung kanyang sasakyan. So pwedeng stock up ang makina, or pwedeng nagkaroon din ng problema sa kanyang clutch, sa kanyang transmission. So bukas malalaman natin mga kapatid, ipapatignan niya sa ibang mekaniko, ipapacheck niya at malalaman niyo po ang resulta bukas po sa susunod kong vlog. Ngayon mga kapatid, medyo malungkot lang ang mga pangyayari sa buong mundo. Dahil nga po doon sa nangyaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Iran. At ito pa nga, sumama pa ang US, binomba niya rin ng Iran. Kaya lalong tumindi ang gulo diyan sa Middle East. Gera na nga po talaga ito sa pagitan ng 3 bansa. Kaso ang problema, mukhang may sasama pang iba. At kapag hindi po yan napigilan at kapag hindi huminto yung kaguluhang yan, baka mauwi po yan sa WW3. Sana naman po ay wag muna. Pero ang epekto po niyan mga kapatid sa atin ay ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pagtaas ng presyo ng fuel. Ngayong linggo po na to, itong mga darating na araw, ay tataas po ang diesel ng halagang 5 piso. Ang gasolina naman ay tataas ng 350 pataas pa. At ang kerosene ay tataas ng 4 na piso pataas pa. Baka pumunta pa yan sa 5 piso. Ang nakakatakot dito, kapag lalong tumindi ang digmaan, tumindi ang labanan diyan sa pagitan ng Israel, ng Iran at ng US, nako, baka maputol na rin ang supply ng fuel dito sa atin, maging ng langis. So isa po yan sa pinangangambahan ng buong mundo, hindi lamang po dito sa Pilipinas. Kaya po ang ating gobyerno, umisip sila kagad ng paraan, ayon po dito kay Transportation Assistant Secretary na si Mon Ilagan, dati po naming mayor dito sa Cainta. Meron po silang inihanda na fuel subsidy na ito po ay nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ito po ay ipamamahagi nila sa mga nangangailangan ng subsidiya. Siyempre, yung mga nangangailangan dyan ay itong mga public utility, mga drivers, operators, at sana isama na rin nila sa bibigyan ng subsidy dito ay yung mga biyahero, yung mga nagdadala ng kalakal, yung mga nagdi-deliver ng mga kalakal mula sa
iba't ibang panig ng Pilipinas papunta sa mga markets, papunta sa mga kung saan-saang mga business establishments para po hindi maapektuhan nung mataas na presyo ng fuel. Hindi ko alam kung paanong itong mga privates naman, kung halimbawa ikaw ay minimum wage earner lang na meron kang motorsiklo, paano mo kakayanin yung taas ngayon ng presyo ng gasolina? Sabihin na natin. Tapos, ito pa, napakalaki pa ng babayaran mo kung sakaling ikaw ay mahuli ng NCAP. At maging yung ibang mga violations na nandiyan na matataas talaga ang mga penalties, mga fines, paano mo pa yan mababayaran kung sobrang taas na nga ng presyo ng fuel, maliit pa ang sweldo mo, minimum wage earner ka lang, naguhulog ka pa ng motorsiklo mo, tapos tatamaan ka pa nitong NCAP. Tatamaan ka pa ng iba't ibang mga violations kahit na hindi yung NCAP, yung labas dyan sa NCAP. Sa bagay, ang NCAP, Metro Manila lang. Ang problemang ito ay buong Pilipinas. Ano ang maitutulong ng gobyerno? Baka naman pwedeng itong NCAP o kung i-abolish nyo muna or bawasan talaga yung penalties. Ang alam ko, nung unang ipatupad to sa Metro Manila at yung ibang mga towns na yumakap dito sa NCAP na yan, 300 pesos lang ang mga penalties na sinisingil. Pero ngayon kasi, ang laki talaga ng mga penalties. Transportation Assistant Secretary Mon Ilagan, sana mabigyan nyo to ng pansin. Kasi po, marami nang nag-violate, marami na ngayong tutubos ng kanilang tickets dahil kailangan nilang bayaran yung kanilang mga violations. Eto na lumaki na, tumaas na yung presyo ng gasolina, tumaas na yung presyo ng diesel. Isasabay mo ngayon yung mga violations na yan, nababayaran nitong mga motorista. Kawawa po talaga ang mga Pilipino pagdating dito. Hindi lamang sa Metro Manila, pati sa mga probinsya, sa mga metro city, sa Cebu, Metro Cebu, sa Davao, matataas din ang mga singil na mga penalties dyan kung magkakamali ka, kung magbabiolate ka. Baka naman pwedeng bawasan nyo yan, babaan nyo yan. Ngayon, yung sinasabi ko lang naman po na to ay pwedeng makatulong sa maraming mga motorista. At yung mga parking space sa mga malls, mga open parking, dahil kailangan naman talaga natin yan. Dahil nga, dito lamang sa Metro Manila, kung magpa-park ka sa mga bawal, sa mga no parking areas, no, mga no parking signs, nagpark ka dyan, huli ka talaga. Ang mamahal ng bayad sa mga parking space. Baka pwedeng makialam ang gobyerno dyan, pababaan yung mga rates ng mga parking areas na yan. At maging po yung toll fees natin. Ang daming mga expressways, maging itong mga skyways na yan, baka pwedeng babaan na muna. Kasi ang taas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Hindi po makakatulong kahit sabihin mong walang traffic sa skyway, mahal na nga ang toll fee dyan, mahal pa ang gasolina, mahal pa ang diesel, hindi makakatulong yan sa maraming tao. Ang panalo lang dyan, yung may-ari ng mga skyways na yan, yung nagpapatakbo ng mga expressways na yan, sila lang ang panalo dyan. Kung hindi nila bababaan, kung hindi sila tutulong. Kasi po, andyan wala na tayong magagawa dyan. At hindi po yan bababa. Dahil apektado yung mga mina ng langis dyan sa Middle East. Lalong-lalo na yung sa Iran na binomba na nga po ng USA. At dahil sa apektado nga po, yung presyo ng bilihin ng lahat ng mga commodities, lahat ng bibilin mo, wala nang maliligtas dito. Lahat yan ay apektado, lahat po yan ay papasanin natin. Wala po tayong magagawa dyan dahil bumibili lamang po tayo ng mga produktong petrolyo sa ibang bansa. Kaya po, kung may magagawa ang gobyerno na mapababa yung mga singil sa toll fees, singil sa pagre-renew ng mga lisensya na yan, lahat, alisin ng mga red tapes, pati yung mga violations, bawasan yan. Yan ang malaking tulong na maibibigay nyo po sa mga motorista. Lahat po ng mga bayarin na yan, lahat po ng mga kotong-kotong na yan, sana masawata po yan. May mga private na subdivision na naniningil pa ng toll kapag ka ikaw ay magpa-pass through doon sa kanilang subdivision. Katulad na lamang itong subdivision po namin dito sa Valley Golf. Kami po ay Palmera Heights. Diyan po kasi sa Valley Golf, maraming mga subdivisions diyan na nasa loob ng Valley Golf na yan. At alam nyo po ba kung magkano po ang sticker namin diyan? 1,500 pesos. Napakamahal. Tapos kapag ikaw ay hindi residente diyan at dadaan ka,
Kung galing ka ng Sumulong, dadaan ka sa Valley Golf para makalusot ka dito sa Cainta, 100 pesos per entry, isang gamit lang yun. Sinisingil nitong Valley Golf yan sa mga dumadaan dyan. Kaya nga po, kapag ikaw ay walang sticker, hindi ka basta-basta makakapasok sa Valley Golf. Ngayon, kaming mga residente, tulad ngayon, meron akong iuuwing sasakyan dahil kailangan kong matest drive. Sigurado makikipagbalitaktakan na naman ako sa gwardiya doon kahit na ako ay residente. Ayaw nilang pumayag na hindi ka magbabayad ng 100 pesos kung walang sticker ang sasakyan mo ng Valley Golf. So ako naman, ipapakita ko yung ID ko, yung address ko, na ako ay nakatira sa Palmera Heights. Nako, puro sermon na abutin mo sa mga gwardiya dan. Daig pa nila yung homeowners. Ganyan po katindi. Ngayon, nabanggit ko lamang po ito kasi dahil nga krisis itong haharapin natin, itong nangyayaring digmaan diyan sa Iran at sa Israel na sumama pa ang US, talagang matinding krisis po ang mangyayari dito. Kaya sana, itong pamunuan ng Valley Golf na ito, maunawaan nila ngayon na bakit napakamahal ng paniningil nyo, lalong-lalo na doon sa mga homeowners na ang mahal-mahal ng mga binebenta nyong stickers. O, kami naman ay nagbabayad din ng monthly dues. Siyempre, lahat ng mga subdivision dyan, nagbabayad ng monthly dues dyan sa Valley Golf. Kaya lang dahil sa private daw yung road, sabi nila, private yung road. Kaya kailangan silang maningil ng toll kapag ikaw ay magpapastro dyan. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang subdivision na katulad nito. Dahil dito po sa amin, yan talaga ang kalakaran. Sa inyo ba, sa mga subdivisions nyo ba, magkano po ba ang mga binabayaran yung stickers? O magkano po ba ang pastro dyan? May mga subdivision na tagusan sa mga iba't ibang mga highways, kaya nakakapag-shortcut ka. Magkano po ang binabayaran dyan? Yung pong nabanggit ko kanina na subsidy, fuel subsidy, yan po ay certified na, sinertipika na yan ng Department of Energy. Inaayos na lamang nila kung paano ito ipatutupad sa mga darating na panahon dahil siguradong mangyayari naman po yun. Hindi na po natin maliligtasan yan. Sana nga lang po, wag masyadong grumabe dahil pag lalo pang nadagdagan yung tensyon diyan sa Middle East, baka may sumali pang ibang bansa diyan at baka yan ay matuloy na nga sa World War III. Ayaw po nating mangyari yun. Malilit pa yung mga anak natin. Gusto pa natin silang bigyan ng magandang kinabukasan. Pero sana, kung hindi naman tayo madadamay nung mga bombang naglilipara na yan, at mananatili tayo dito sa ating bansa. Sana walang mananakop na bansa dito sa atin. Kaya nating mabuhay dito sa Pilipinas. Maghihirap nga lamang po tayo. Kung sakali mang matuloy itong matinding giyera na to. Naririnig ko lamang to sa tatay ko nung araw, sa mga lolo ko, kung gaano kahirap nung panahon ng Hapon. Talagang gutom, walang masasabing mayaman, walang masasabing mahirap. Talagang sobrang hirap daw po nung panahon na yon. Ngayon, ayaw nating mangyari yan. Kaya kung hindi mapipigilan itong mga bansang ito na magpalipad sila ng mga sumasabog na yan, mga bomba na yan, at baka nga mamaya matuloy pa yung mga nuclear na yan, na mga bomba, ay talagang magugunaw na po ang mundo. Mga kapatid, dahil po sa tumaas ang presyo ng gasolina at ng diesel, ang isa sa mayroong advantage ngayon ay yung mga nakabili ng electric vehicle. Yung mga hybrid, hindi pa rin kasi kailangan mo pa rin magkarga ng gasolina mo or kailangan mo pa rin magkarga ng diesel mo. Pero yung nakabili ng mga electric vehicle, ito ngayon ang masasabi natin na makakatipid. Dahil nga po, karga ka lang ng karga sa kuryente ng electric vehicle mo, okay, go ka na kahit saan mo gustong pumunta. Libre pa sa coding. Kaya po, yung may mga pambili ng electric vehicle, kahit sabihin mong yan ay low-end lang na electric vehicle, pero magagamit mo naman sa pagpasok mo sa opisina, sa pagpasok mo sa eskwelahan, baka nga po yan ay makatulong ngayon sa atin. Dahil nga po sa sobrang taas nitong presyo ng fuel na hindi natin alam kung kailan yan bababa. Dahil nga po sa yung mismong pinagmumulan ng produktong petrolyo ay nanganganib ngayon na masalanta. At wala na tayong makuhang langis, wala na tayong makuhang gasolina at diesel. Kaya sana po mga kapatid, ipanalangin natin na huwag sanang lumala ito. Sana magkaroon ng solusyon yung mga problemang kinakaharap ngayon ng mga bansang mag-aaway-away na ito dahil hindi po talaga ito makakatulong.
Ipanalangin po natin na sana ay madagdagan pa itong panahon natin dito sa mundo at wag po sana itong maging katapusan nito. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat.